2 linggo pa lamang mula nang maluklok bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Si Cayetano ay nahalal bilang bagong SP matapos makakuha ng sapat na boto nang muling lumutang sa plenaryo si Senator Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwang hindi pagdalo. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang usap-usapan tungkol sa umano'y posibleng kudeta sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na nais ng minority bloc na tinawag niyang SB11 o Solid Bloc 11 na maging bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Ayon kay Pangilinan, may kakayahan umano si Gatchalian dahil sa patas itong pamumuno at kakayahang pag-isahin ang Senado. Sinabi naman ni Senator Ping Lacson na layunin lamang ng planong pagbabago sa liderato ay magkaroon ng fresh start. Naniniwala sila na si Gatchalian ang makakapagpababa ng tensyon matapos ang mga nangyari kamakailan sa Senado. Itinanggi naman ni Senator Tito Soto III ang haka-hakang nananatili siyang tahimik sa usapin ng Senate leadership. Nilinaw ng dating Senate President na siya ang unang nagtulak sa pangalan ni Gatchalian bilang posibleng maging susunod na Senate President. Sa gitna na rin ito na humiinit na usapin sa kung sino ba talaga dapat ang manguna sa Senado. Una nang ibinunyag ni Senator Amy Marcos na malalim ang dahilan kung bakit nais ng ilang minority senators na muling magpalit ng liderato sa Senado. Ayon sa senador, may naganap umanong pag-uusap sa pagitan ng ilang leader at opisyal ng administrasyon bago ang impeachment vote. Tinalakay raw dito ang posibleng pagbuo ng Constitutional Assembly o CONAS. Sa ilalim ng CONAS, ang mga senador at kongresista lamang ang magbabago ng konstitusyon o charter change. Dagdag pa ni Senator Amy, napag-usapan umano ang posibilidad na term extension at no election scenario sa 2028. Kung matutuloy, mapapahabang termino ng Marcos Jr. government na may tapat 6 na taon lamang na panunungkulan base sa konstitusyon. Wala pa rin kumpirmado kung sino talagang mga senador mula sa mayorya yung lilipat sa Senate minority, pero alaman naman natin na umuugong talaga yung 3 pangalan ng mga senador mula sa mayorya. Nandyan si Senator Chis Escudero, si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Joel Villanueva. Ito yung 3 senador na usapang lilipat umano sa minorya dahil nga dito sa mga issue ng flood control. At sinabi nga ni Senate President Cayetano, may mga senador mula sa mayorya yung tinatakot at tinatakot dahil doon sa mga kaso na kanilang kinakaharap patungkol nga sa dito sa example na ito, Jade, itong sa flood control project. 2 linggo pa lamang mula nang maluklok bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Si Cayetano ay nahalal bilang bagong SP matapos makakuha ng sapat na boto nang muling lumutang sa plenaryo si Senator Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwang hindi pagdalo. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang usap-usapan tungkol sa umano'y posibleng kudeta sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na nais ng minority bloc na tinawag niyang SB11 o Solid Bloc 11 na maging bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Ayon kay Pangilinan, may kakayahan umano si Gatchalian dahil sa patas itong pamumuno at kakayahang pag-isahin ang Senado. Sinabi naman ni Senator Ping Lacson na layunin lamang ng planong pagbabago sa liderato ay magkaroon ng fresh start. Naniniwala sila na si Gatchalian ang makakapagpababa ng tensyon matapos ang mga nangyari kamakailan sa Senado. Itinanggi naman ni Senator Tito Soto III ang haka-hakang nananatili siyang tahimik sa usapin ng Senate leadership. Nilinaw ng dating Senate President na siya ang unang nagtulak sa pangalan ni Gatchalian bilang posibleng maging susunod na Senate President. Sa gitna na rin ito na humiinit na usapin sa kung sino ba talaga dapat ang manguna sa Senado. Una nang ibinunyag ni Senator Amy Marcos na malalim ang dahilan kung bakit nais ng ilang minority senators na muling magpalit ng liderato sa Senado. Ayon sa senador, may naganap umanong pag-uusap sa pagitan ng ilang leader at opisyal ng administrasyon bago ang impeachment vote. Tinalakay raw dito ang posibleng pagbuo ng Constitutional Assembly o CONAS. Sa ilalim ng CONAS, ang mga senador at kongresista lamang ang magbabago ng konstitusyon o charter change. Dagdag pa ni Senator Amy, napag-usapan umano ang posibilidad na term extension at no election scenario sa 2028.
Kung matutuloy, mapapahabang termino ng Marcos Jr. government na may tapat 6 na taon lamang na panunungkulan base sa konstitusyon. Wala pa rin kumpirmado kung sino talagang mga senador mula sa mayorya yung lilipat sa Senate minority, pero alaman naman natin na umuugong talaga yung tatlong pangalan ng mga senador mula sa mayorya. Nandyan si Senator Chis Escudero, si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Joel Villanueva. Ito yung tatlong senador na usapang lilipat umano sa minorya dahil nga dito sa mga issue ng flood control. At sinabi nga ni Senate President Cayetano, may mga senador mula sa mayorya yung tinatakot at tinatakot dahil doon sa mga kaso na kanilang kinakaharap patungkol nga sa dito sa example na ito, Jake, itong sa flood control project. 2 linggo pa lamang mula nang maluklok bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Si Cayetano ay nahalal bilang bagong SP matapos makakuha ng sapat na boto nang muling lumutang sa plenaryo si Senator Bato de la Rosa matapos ang 6 na buwang hindi pagdalo. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang usap-usapan tungkol sa umano'y posibleng kudeta sa Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Kiko Pangilinan na nais ng minority bloc na tinawag niyang SB11 o Solid Bloc 11 na maging bagong Senate President si Senator Win Gatchalian. Ayon kay Pangilinan, may kakayahan umano si Gatchalian dahil sa patas itong pamumuno at kakayahang pag-isahin ang Senado. Sinabi naman ni Senator Ping Lacson na layunin lamang ng planong pagbabago sa liderato ay magkaroon ng fresh start. Naniniwala sila na si Gatchalian ang makakapagpababa ng tensyon matapos ang mga nangyari kamakailan sa Senado. Itinanggi naman ni Senator Tito Soto III ang haka-hakang nananatili siyang tahimik sa usapin ng Senate leadership. Nilinaw ng dating Senate President na siya ang unang nagtulak sa pangalan ni Gatchalian bilang posibleng maging susunod na Senate President. Sa gitna na rin ito na humiinit na usapin sa kung sino ba talaga dapat ang manguna sa Senado. Una nang ibinunyag ni Senator Amy Marcos na malalim ang dahilan kung bakit nais ng ilang minority senators na muling magpalit ng liderato sa Senado. Ayon sa senador, may naganap umanong pag-uusap sa pagitan ng ilang leader at opisyal ng administrasyon bago ang impeachment vote. Tinalakay raw dito ang posibleng pagbuo ng Constitutional Assembly o CONAS. Sa ilalim ng CONAS, ang mga senador at kongresista lamang ang magbabago ng konstitusyon o charter change. Dagdag pa ni Senator Amy, napag-usapan umano ang posibilidad na term extension at no election scenario sa 2028. Kung matutuloy, mapapahabang termino ng Marcos Jr. government na may tapat 6 na taon lamang na panunungkulan base sa konstitusyon. Wala pa rin kumpirmado kung sino talagang mga senador mula sa mayorya yung lilipat sa Senate minority, pero alaman naman natin na umuugong talaga yung tatlong pangalan ng mga senador mula sa mayorya. Nandyan si Senator Chis Escudero, si Senator Jinggoy Estrada, si Senator Joel Villanueva. Ito yung tatlong senador na usapang lilipat umano sa minorya dahil nga dito sa mga issue ng flood control. At sinabi nga ni Senate President Cayetano, may mga senador mula sa mayorya yung tinatakot at tinatakot dahil doon sa mga kaso na kanilang kinakaharap patungkol nga sa dito sa example na ito, Jake, itong sa flood control project.